What's up mga idol, Gladiator here. So for today's video, pag-uusapan natin yung cupping. So siguro yung mga ibang gumagawa ng content about sa cupping, ito lang yung sasabi nila. Yan, cup na, tapos na agad. So i-expand pa natin yung knowledge natin sa cupping, na hopefully yung video na to is makakatulong sa inyo na palakasin yung parang pinaka-dynamic movement ng whole cupping. So pag-usapan natin lahat ng pwedeng pag-usapan sa abot na makakaya ko. So stay tuned kung gusto nyo matuto ng cupping, Gladiator. Let's go. So, pag-usapan natin, ano nangyayari during cupping. So, ayan. Go. Yan na yan, di ba? So, sobrang simple, parang sobrang simple isipin. Pero actually, yung mga strength na naglalaro dyan is marami. Okay? So, ito. Yung strength, yung kamay natin, naka-straight na gano'n. Tapos ito, ayan, ganyan natin. Sa movement na to, nakakaping na kayo, hindi pa. Diba, hindi pa? Ito yung movement na kaping, ano. So, sa ito pa lang na part na to, is finger yan. Yan. Hindi necessary na grip yan. Finger yan. So, kung ano mangyari sa ready go nyo, kung for example, ito yung kamay ng kalaban, yan. Tapos, inatake nyo yung fingers mo using top roll or back pressure niya. Oh, diba? Kakawala yan sa kamay mo. Kung mahina to. So, isa yun sa strength na napapasok sa parang whole dynamic movement ng cupping natin. So, yan. Yan. Tapos, di ba may mga tao na parang nag-misconceive nila, sinasabi nila, lakas ng grip niya, hindi ako makatop roll. Actually, yung mga taong malalakas yung grip, hindi lang nila napapansin na during sa mga movement na meron silang grip, natatrain din yan, no? Yan, no? Di ba? So, yung movement na yan, i-include na yan dun sa mga parang cupping nila siguro, sabihin natin, mga calisthenics ng mga tao. Yung magpupull up sila. Yung grip na to, kasama na sa grip dito. Yan. Kaya siguro inisip nila, malakas kasi yung grip ko, kaya hindi ka makawala sa cupping ko. Not necessarily. Hindi yun yung case dun. Next is, itong cupping na to. Yan. Kailan nagagamit yan? Nagagamit yan kung magdi-decide ka na mag-deep hook. Diba? So, kung ready go nyo, hindi nasira ng kalaban to, yan. So, pwede kang maka-access sa ganito mo. Kasi kung nasira ng kalaban yan, yan. Pag humiwala yan sa'yo, yung kamay ng kalaban is lalayo sa wrist natin. Dito. Yan. Yung kamay ng kalaban, lalayo sa wrist natin kasi nabuka yung kamay natin. Yan na yun. Nakikita na to, means malayo na sa'yo yung kamay mo nun. Diba? So, ito yung parang mga strength na hindi na i-include sa total skill. Nagugula sila. Ang lakas naman na kinakapin ko. Bakit niya ako nag-top roll pa rin? So, dun yung parang secret dun sa movement. Hindi natin napapalakas etong part sa cupping natin. That's why, ako, gumawa ko ng DIY na ito. May nabibili na ito sa TikTok. Pero ako, DIY lang ginawa ko. Kasi ito talaga yung pinakaunang-unang handle na ginawa ko. O let's say, pinagawa ko. Nung nag-start ako ng arm wrestling, 2023. Ito yung pinakaunang ginawa talaga namin. Nakita ko kasi ito sa YouTube. DIY na setup. So, ito yung mangyari. Imagine na ito yung magiging thumb ng kalaban. So, ito. Yan. Tapos, ipasok mo yan. Ngayon, dahil nasa dulo to, pag hinila to ng weight pa atras sa'yo, yan, finger strength yung kakalaban sa'yo. At yung, tignan niyo yung kamay ko, hindi pa siya nakakapping dito. Hindi pa nakaganon. Diba? Nakaganyan pa lang. So, kung yung static movement natin is malakas, means static yung nakahold lang tayo. So, super heavy. Ilayan natin kung baba. Tapos nakakap lang ganyan. Lalakas tong kamay na to. Para hindi makakawala yung roll ng kalaban sa kamay niyo. Yan. Okay? So, after na ito, kung deep hook na player ka naman, kailangan mo naman nito. Kailangan meron kang movement na para makap yan. That's why, ito yung second handle na ginagamit ko. Yung thumb ko nandito. Yan. Tapos, yan. Kaya mas prefer ko to. Kasi kaya kong mag-heavy sa cupping ko. Kasi dito, gumigive up na yung fingers ko. Hindi ko pa na-maximize yung lakas ng cupping. That's why, ito is parang more on finger tsaka static holds. Hindi ko rin reps. Dito na ako na reps. Yun. Tapos, pag-usapan naman natin to. Yan. Pag gagamit kayo ng cable sa movement na to, yan. Galing dito yung cable. Tapos, isipin nyo, yan na. Wala pang pressure sa mismo cupping dito. Finger pa yan. Hilahin ko. O, diba? Finger pa yan. So, kung pag ginanto ko na, hilahin ko, cupping na. Diba? So, kung cable tayo, tapos itong setup na to, yung pressure na is more on pag naka-cupping ka na. Diba? Pero during sa arm wrestling match, pag naka-cupping ka na, ang kalaban mo na ngayon is defensive top rollers.
Pero, during sa referee's grip dito, ang kalaban mo dito is yung high roll pa ng kalaban. So, pag high roll niya or low hand top roll nila. So, pag atake nila, dito pa yung pressure. Yan o. So, dalawa pala yung strength na kailangan natin palakasin. Strength na dito. Yan. Tsaka strength na dito. Meron kayong patungan. For example, ito. Nakapatong pa yung gano'n. Nakapatong yan. Tapos, naka-straight pa rin yung kamay natin. Pero tinihila na pababa doon. So, yung may pressure na siyang papunta dito. Diba? So, ito yung referee's grip na pressure. Dito, ano. Dito na sisukat yung strength ng ano pa, referee's grip. Straight, wrist, go. So, kung meron kang strength dito, hindi ka matutulak papunta dito. Diba? So, yun yung dalawang strength ng mechanics ng cupping natin. Diba? So, meron pang isang very important handle. Pero ano na yun, kumbaga, maganda simulan nyo na rin as early as now. Pero huwag muna kayo mag-heavy para masanay kayo muna. Yung handle na yun is, I think, one of the most important handle aside sa dalawang to na kailangan nasa cupping movement nyo na as early as now kung mag-start yung arm wrestling. Ito, ang tawag dito is multi-spinner. You know, multi-spinner. DIY wrap ito, lahat yung ginagamit ko. Ito lang yung binili ko sa online. Ito, DIY to tubo, tapos binutasan ng isa. Ayan, tapos tinahi para hindi siya mahila din yan. So, ang mechanics ng handle na to is kaya mong palakasin yung specific part ng cupping mo. So, ganito. Ang low hand top rollers, ang gusto nilang atakihin sa'yo is etong lower part ng kamay natin. Sa mga low hand top rollers. Sa mga attacking ganito, ito yung ina-atake nila. In which case, ito yung pinaka pang training mo para ma-focus yung low hand mo. Yung low hand defense mo. So, ito. Yan. Lari ka mo sa babaw. Yan. Tapos, yan. Parang nagiging siyang strap. Tapos, ikot mo dito. Tapos, ikot mo pang mataas-taas pa. Ito, itatali mo ngayon to sa cable. Yan. Ito ngayon, yan bibitawan ko yung dalawang fingers ko. Kaya ko pa rin i-cupping siya. Kasi nandito sa dalawa yung pressure niya. So, ito, para magiging assist lang to para stabilizer. Pero yung pinaka magiging parang pinapalakas mo is itong dalawa. Yan. So, dito magagamit sa ilalim yan. Kung mas maganda straight, ilalim mo, tapos, yan. Yung ganung movement. Para palakasin to. Para pag ready go sa mga low hand top rollers, meron kang pang depensa. Which is ito. So, yun yung pinaka understanding ko sa cupping. And I hope na nakatulong sa inyo guys. So, yun lang yun. Iintindihin nyo lang yung mechanics ng kamay nyo. This is Gladiator and see you in the next video.